Okay. Ano yun? So you're asking why we need to pray in front of the sacred image of Mama Mary, parang ganun? And also the saints. And Ay, also the same? kasi akala natin na, 'di ba, we don't worship them, we venerated them, we pray with them. Yes, yes. Okay, okay. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ano yun? So you're asking why we need to pray in front of the sacred image of Mama Mary, parang ganun? And also the saints. And Ay, also the same? kasi akala natin na, 'di ba, we don't worship them, we venerated them, we pray with them. Yes, yes. Okay, okay. Well, exactly. Just like when you have, if you, like, for example, mayroon kang nanay o tatay, no, di ba? Parang, di ba, nasa abroad ka, hiwalay kayo. Like, for example lang, halimbawa, hiwalay kayo. When you miss someone, di ba, ano ba titingnan mo? Yung picture niya, di ba? Sometimes parang gusto mo siyang kausapin. Tama ba yun? I see, Na-realize, yeah. I see? get your point, 'di ba? Oo, Kasi you got it? sometimes daw Hindi yung mismo, not exactly yung mismong ano yun, not exactly yung papel na yun, not exactly the pictures, but who no represent the pictures. Tama? So, ganun din, yes, kapag nananalangin ka, Ma'am Mary, please pray for us. You're not talking to the, kaya nga hindi wala tayong dasal na, bato namin, bigyan mo kami ng kakanin. Walang ganun. O, rebulto walang gano'n. namin, bigyan mo kami ng kakanin. Tama? Walang ganun. Walang direct to the rebulto, to the sacred image. Amen? So, yung panalangin natin lagi, tandaan natin, nire-representa nung mismong nasa picture kung sino yon, not yung rebulto. Of course, ang sasabihin ng mga protestante, sumasamba ka sa rebulto. Why? Because they don't have any idea about the teachings of the church. I see. And yes, and biblically even before pa lang, sumasamba kaya sa harap ng sa harap ng altar, sa harap ng mga rebulto yung mga tao, but they're, they're not worshiping yung mismong altar. They're not worshiping yung mismong mga nandun dun sa templo nila. Kaya noon pa man meron ng mga yan, may mga sagradong image, mga banal na imahe yan. So yung nire-represented ng Diyos, but that's not God mismo, kasi siya mismo na nagpagawa ng mga ganyan. Just yun ang mga tinatawag na banal na bagay na kagamitan yon, no, kagamitan yon sa pagsamba, but they're not God, we're not worshiping them. Nire-represent yon, kagaya ng sinasabi natin, no, kapag gusto mo, kapag may naalala ka, no, um, gusto mo gusto mong maalala at parang kinakausap mo yung pictures ng nanay mo, ng tatay mo, o yung even your friend, no? Gusto mong no? So, I'll give you an example, no? Book of Genesis. Bro Vicente, pakibigay nga to, no? Okay, Pansinin okay, niyo. okay. No, Genesis chapter 12, you can write it down. Chapter 12, verse 8. Pansinin niyo, saan siya sumamba? Sasabihin na kasi bakit kailangan ng harap ng altar o rebulto? Biblical ba yan? Yes. Bro Genesis Vicente, pakibigay nga po. Genesis Genesis 12. chapter 12, verse 8, no? My Bible is not with me. Mm. Okay po, ito po, mababasa sa Genesis 12:8. 12, Buhat 8. doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel
na nasa kanluran at ng ay na nasa silangan, nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. See? Saan siya sumamba, Sami? Sa harap ng altar o hindi? Di ba in front? Oh, see? In front of the altar. Yeah. But kanino siya sumamba? Sa Diyos. Yahweh. So still the same thing na kapag ka nasa harap kami ng altar ni Jesus o dun sa larawan niya, we're not worshiping that statue niya, yung nire-represent kung sino na nandun. So nasa tao yung kung ang nasa isip mo talaga ay yung rebulto, problema mo yun. Kapag ka sinisip mo yung rebulto yun, kaya wala naman panalangin rebulto namin, bigyan mo kami ng kakanin, walang ganun. Kaya nga nakaharap tayo doon, even him mismo, even doon sa Josue 7 chapter 7 verse 6. Tingnan mo si Josue, nanalangin niya sa harap ng kaban ng tipan. Pero sabi niya, Ama namin nasa langit. So, pero nasa harap siya ng kaban ng tipan. So in other words, mayroon talagang kailangan yan. Biblically, kahit noon pa man may altar na doon hanggang sa New Testament. Even Jesus, sinabi niya yung mga Pariseo, actually, mababasa yun, alam mo, sa templo sa templo, sa New Testament, meron pa rin silang mga altar doon. So, templo, sumasamba sila doon. Why do we need that? Kasi sabi ni God yun part yun ng tradition nila, sagradong tradition yun. Dapat may altar, may pari, so may mga rebulto na mga banal. And that's a prophecy. So yun po yung sagot natin dyan, kapatid. It's not because we adore them, nire-represent nyo yung tao na nasa langit. Kaya hindi tayo nananalangin mismo sa rebulto, but yung nire-represent ng rebulto yun. Kung sino ba yung nandun sa picture na yun. Yun po si Sammy. Oh, I see. I'm sorry. I misunderstood it. Kasi ano ba yun, ginamit yan sa when somebody is like talking about me. It's an INC, by the way. Ang question ko is, bakit hindi tayo mag-practice yung ano ba yun, yung dumping na, yung baptism through like, ano ba yun, yung Immersion. sa tubig, like ano yun, Immerse. like, yung ano ba, like this, then, and going up, like the way, Nilulubog immersion yun. just that Jesus did. And where does yung baptism ng bata actually came from? Saan ang baptism na bata came from? Where does the baptism of like para sa mga bata actually came from? Well, Or of course, lahat ng yan ay sa tradisyon, no? Wait lang About doon sa tanong mo, dalawa kasi yung uri ng tanong mo, no? Bakit hindi natin inilulubog at saan galing yung baptism ng bata? Okay? So, ang baptism is teaching yan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Siya mismo ang nagturo. Dito sa Mark chapter wait lang Mark 16, chapter 16, verse 15 and 16. 15, 16. Okay. Babasahin ko, makinig ka. Ito ang sinabi ni Lord Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao o sa iilan lang? What? According sa teaching ni Jesus, saan ipangaral ang magandang balita? Sa lahat ng tao o sa iilan lang? It's somehow if I'm honest, that it kind of applies to the apostles at first, but in some sense it should be applied to anyone. To anyone, okay? Yeah. So, generic kasi, pag sinabi mong tao, sa English na men,
So, kasali ang bata dyan. Naniniwala ka ba ng bata tao? Yeah. Okay. So, sa Is 16, it a spoiled brats? basahin mo sa 16, anong sinabi? Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So, sa teaching ni Christ, Sister Kodjo, Mhm. hindi iilan lang or malalaki lang ang bibinyagan. Ang sabi niya, ipangaral sa lahat ng tao. Actually, sa Matthew 28:19, ito yung tinatawag na Great Commission, no? Ito yung dakilang pag-uutos ni Kristo. Ano ba ang kanyang utos sa kanyang mga apostles? Ito. Sa 28:19 ng Mateo, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sino ang pinapabautismuhan ni Panginoong Jesucristo? Lahat ng mga tao o mga malalaki lang? It's literally everyone. Correct, di ba? Kasi pag sinabi mong tao, kasali ang bata dyan, tama? Yeah. Mhm. Kasi ang bata tao, tama? Yeah. Mm. They're people. So yung tanong mo kung saan galing ang bautismo sa bata, saan galing sa narinig mo ngayon, saan galing ang pagbautismo sa mga bata? It's just like, okay, I Wait. Question mo kasi sa amin kaganina, saan galing ang bautismo sa mga bata? So, based sa narinig mo na binasa natin, saan galing ang bautismo sa bata? Mark 16. And Matthew 28. Okay, Matthew 28 verse 19. So sa dalawang ebanghelyo niyan, sino ang nagsalita diyan? Jesus. So kanino galing ang pagbautismo sa bata? That's from Jesus, bro. So nasagot ngayon ang tanong mo kung saan galing ang bautismo sa bata. Yes. And the other question, yung Yung isa, yung bakit immersion, hindi nag-immerse. Okay, ang teaching ng simbahan is ganito. Mayroong tatlong uri ng not formula, but let's say tatlong mukha ba? Para bang three types of baptism ang ginagawa ng simbahan. Okay? Yun ang immersion, aspersion, at sprinkling. Okay? wait. Okay. So, yung sinasabi mong immersion, of course, we immerse also. It depende sa lugar. Kung ang isang pari nagbabautismo sa dagat or sa sapa or sa ilog, of course, pwede niyang ilubog doon. Walang problema doon. Aral natin yan. Pero, kung halimbawa, nagbinyag ang isang pari sa loob ng bahay, kailangan mo ba ng dagat sa bahay? No. So, Maybe pouring is enough. okay, so at least you answer by your own, di ba? So pwede ang Yeah. pouring. That's why we also do it by pouring. And pangatlo naman is sprinkling. Kasi even sprinkling, biblical din siya, no? Basahin natin dito sa 10:22 of Hebrews. In Hebrews 10:22, si St. Paul, nung nabautismuhan kasi si St. Paul kasi ang nag-ano nito, siya ang nagsalaysay nito, no? So, sa paanong paraan nalinis ang kaniyang nahugasan ang kanyang maitim na budi, no? Sa paanong paraan, or ibig sabihin nun, sa paanong paraan siya nabinyagan, no? Kasi ang komentary ng mga scholar dito, it talks about baptism, ang pangangaral ni St. Paul dito. So, paano siya nabinyagan? Basahin natin paano ba nabinyagan si St. Paul according sa kanyang sulat sa mga taga-Hebreo. Itong sabi niya, let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. So sa paanong paraan siya nahugasan para malinis ang kaniyang konsensya? Sprinkled or not? Sprinkle of water. So ibig sabihin pwede dang sprinkled. Okay.
That's why in our teaching, ginagawa ng simbahan, immersion, we do also aspersion, and we do also sprinkling, kapatid na kudyo. Okay. Wait. I will list it down. What was it again? Damn. Immersion, Immersion, aspersion. aspersion. Aspersion meaning ng aspersion is pouring, okay? Okay. Pouring, okay? And then Sprinkle. sprinkling. Sprinkling. Okay, got him. Thank you.